So okay mga bro, once again good morning sa atin lahat. Ngayon kung bago lang kayo napapadpad sa aking munting channel, don't forget to like, share, comment, and then i-hit nyo na rin yung notification bell para palagi kang updated kapag may mga bago akong video na i-upload, no mga bro. Saka sa sinasabi ko kanina na ngayon gagawa tayo ng panibagong content para kung paano linisin ang ating sump or overhead filter at saka yung lava rack, din yung submersible pump, no mga bro. So okay, umpisahan na natin. Punta na tayo sa labas. So yan ang aking sump overhead filter. Ganito pa rin tayo ng kuskus lang. Ito ang panghugasan natin, tubig ano na, tapos brush. So ay tubig po na. So ayan mga bro, nailagay na natin sa ating taas na aquarium. Isusunod na naman natin yung ating lava rack, yung lava rack at saka yung ano, yung submersible filter. Itong tubig na to, kasi na po yan, kasi na po itong tubig na po panglinis. Dito ko nilalagay yung linis na lava rack natin. Mga bro, ganyan ko lang. Kasi yung panglinis dito, yung tubig galing sa aquarium. Okay na po ito.
bro, susunod natin itong submersible pump. Ito, pinakalas to mga bro. Yan, tulak mo lang. Kita mo ang dumi oh. Kaya isa din tong post na humina yung higop dahil para siya ng mga dumi. Ayan mga bro, ito yung rubber. Alam mo kung gaano ka-dumi yan. So okay na mga bro. So assemble na lang natin. Pag-assemble, ito iuna natin, shoot natin sa butas nito na may rubber. May rubber din yan na ganito. Ayan. So bali, i-shoot natin yan dito sa ilalim. Ito, mayroon yan dito sa ilalim. Yan. Pagka na-shoot na, bumalik natin to. Yan, may butas yan. So, lang natin. Yan. Tapos itong rubber. Yan. Maliit. Shoot natin dyan. Yan. Tapos balik na natin to. May gatla yan eh. Yan. Dito yan itapat. Kana itapat na, i-twist natin yan para mag-lock. Yan, okay na yan. Tapos ito.
Yan. Okay na to. Sunod na naman natin tong tubo niya. Yung paangat, papuntang filter. Ano? Mga bro, yung dumi na galing dun sa tubo. Ayan o. Galingan dito sa loob. Kaya nung tinaktak ko, yan. Diba? Kaya yan ang cause na humina yung pagsipsip. Submersible. Okay na mga bro. So punta na tayo sa ano, kakabit na natin to dun sa aquarium, no. Okay, kabit na natin.
Okay na mga bro, kakabit na lang natin yung lava rack. Susunod natin yung lava rack. Sa akin, nilalagyan ko lang ng lava rack itong pangalawang chamber at saka yung pangatlong chamber. Dati naglalagay ako ng uling dyan kasi ang purpose yung uling para hindi bumaho yung ano. Kaso nga lang naubusan na ako ng uling. At pag naglagay kayo ng uling mga bro, ibabad nyo muna ng 1 week yung uling sa tubig kasi may gas yun bago nyo siya ilagay dito. Nasa inyo lang yun kung maglagay kayo ng uling. Basta ang purpose lang ng uling mga bro, pantanggal ang ano, lansa, yung amoy. Okay na po yan mga bro. Tapos pwede na natin paganahin yung submersible natin. Pero bago ang lahat, pupunasan natin yung saksakan na yun kasi nabasa sa tubig. Yan, nandito yung saksakan sa likod. Yan na mga bro. Yan. Tapos mayroon ka akong ginawa ding DIY. Yan, DIY na sinasabit ko dito yung butas-butas na ano. Tapos dito ko nilalagay yung filter, yung fiber fill, no mga bro. Yan mamaya. Ito 'yon. Ito yung sabi kong DIY ko. Yan. Ayan, ipapatong ko doon sa taas ng top overhead. Tapos ito yung fiber fill yan. Kita mo kung gaano kadumi yan, no? Nasala niya, oh. Ito yung fiber fill na sinasabi ko sa inyo, yan. Tapos ito. Ayan, gasan lang natin yan. So ito mga bro, okay na. Nalinis na natin. So tatabasan natin na siya ng ano, fiber fill na sinasabi ko, no. Ito yung sinasabi kong fiber fill. Yan. 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 Yan yung fiber fill mga bro. Yan ang gamit ko. Talagang maganda yan. May tabas na ako dito kung kasya. Yan. Yan. Ginaganyan ko lang siya. Ayan na mga bro, ang itsura niyan. Ayan. Tapos nilalagay ko siya dito sa taas. Ganyan. Yan ang itsura niyan. Para pagka ano ng submersible, bagsak yung tubig dito, napipilter na. Dahil dyan sa fiber fill. Yan mga bro, yan nyo. Yan ang setup ng aking fiber fill. Tapos yun yung sinasabi ko sa inyo, pwede nyo lagyan ng uling dito sa baba. Kasi kung hindi ko igaganyan yan, nakalubog yan dito, mabilis magbara to. Kasi yung tubig, hindi siya mabilis, hindi kagaya dito na nakahang, mabilis siyang umano sa ilalim ng tubig. Saka ang purpose dito mga bro, ito, nilagyan ko siya ng gate valve kasi malakas yung motor na gamit ko pa 50 gallons. Minsan nagbabara siya, kagaya yan, hininaan ko. A-adjust yan dito, hina at saka lakas. Depende yan kung kaya niyang i-ano yung tubig na hindi siya mag-overflow. Yan, masyado mahina yan. I-adjust ko lang.
Yan. Basta tatansyahin nyo na lang kung hindi mag-overflow yung ano no, yung tubig sa sump. Kaya yun ang purpose na nilagyan ko siya ng check valve. Hindi, ball valve. Yan. Para may adjustan. Kasi yun, yung pag 50 gallons malakas yung submersible na yun. Minsan sa sobrang lakas niyan, mag-overflow yan dito. So ganyan lang mga bro. Yan. Ganyan ang aking mga isda. Kita nyo. Tuwang-tuwa na sila. Yan. Tignan nyo mga bro kung gaano kalinis natin ginawa. Ito dahil naglinis tayo ng overhead bago dumami yung good bacteria dyan. It takes 1 week to 2 weeks yan. Yan mga bro. Kaya ang ginamit nating panlinis dito yung tubig na bago natin tinanggal sa aquarium. Yan ang pinaglinis natin para hindi ma-wash out yung mga good bacteria na nakatira na dito. Ang purpose dito, pagbalik natin, kakalat na yung good bacteria dyan, dadami na sila dyan. Mabilis lang. Hindi kagaya pagka talagang isero-sero natin ang linis, talagang lilinisan natin na galing sa tilipong, matatanggal yung nakatira na dyan na good bacteria. So magbe-build up na naman siya. It takes na 1 month na naman, panibago 4 weeks na naman para maka-build up siya ng maraming bacteria, good bacteria no mga bro. So okay mga bro, sana'y nakatulong uli ito sa inyo ang aking content na ito. Sana'y mapagpurutan nyo ng aral. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. At ito ang aking susunod. Yan, nagbara na rin yung filter tama, filter nagbara na rin. Kaya lilinisin ko yan ngayon. Yan, so iba-vlog ko rin yan. Yan mga bro, yan kung paano ko yan tatanggalin ulit. Yan ang aking setup ng aking aquarium indoor no. Yan, naka siya, naka stand, dual stand. Ito ako lang gumawa ditong dual stand na to. Yan. Tapos kailangan mga bro, pag nag-aquarium tayo, ang number 1 na requirements ko para sa akin yung top overhead or sump. Ito mga bro, malaking bagay to. Kung wala to, mabilis lang mamatay yung isda nyo dahil wala siyang ma-produce ng good bacteria. Ang purpose dito, yung mga force ring at saka lava rock, dito mamamahay yung good bacteria. Yan, kagaya niyan no. Kala nyo dumi-dumi yan, bahay ng good bacteria yan. Yan. Pagka dumami na, napipigilan din yung flow ng tubig niya, kumbaga napi-filter, kaya kagaya niyan no. Dahil marumi na rin yung filter yan, umapaw na siya. Kagaya niyan bro, masyado malakas. Nag-overflow siya, hindi niya kayang kaya ito ang gamit niyan. Hinaan natin to hanggang sa kaya niya. Yan, nag-overflow. Diba? Yun ang sabi ko sa inyo. Kailangan lagyan nyo ng ganito, ng ball valve, para mayroon kang adjustan. Kasi yun, wala na yung control yun. Kung ano ang lakas ng motor ng higop niya, yun lang. Kaya maglagay tayo ng ganito para dito na yung pinaka-adjust natin. So okay, hanggang dito na lang muna tayo. Bye bye.